Dalawang beses nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon ngayong araw. Ang emission kaninang pasado alas 7 ng umaga at tumagal na mahigit 1 oras. Lumikha ito ng ash plume na 600 metro ang taas. Nagbuga rin ito ng abo kaninang mag-aalas 4 ng madaling araw. Wala namang naitalang ashfall. Nananatili sa alert level 2 ang bulkan. Hindi po tinanggap ng ina ng nalunod na Ateneo Blue Eagles player na si Rene Baterbonia ang paghingi ng tawad ng head coach ng koponan na si Tad Baldwin. Anya, grief is not accountability. Hindi anya kayang tapatan ng sorry ang pagkamatay ng anak. At mula sa Davao City nakatutok live, si JP Soriano. JP. Ivan, mga kapuso, narito pa rin po tayo sa tapat ng Ateneo de Davao Senior High Building kung saan po pumapasok ang mga dumadalo sa public viewing ni Rene Baterbonia. At gaya nga ng iyong nabanggit, kinumpirma ng abogado naman ng pamilya Baterbonia na ang sinabi ng kanyang ina na hindi nila tinatanggap ang sorry ni Coach Tab Baldwin. I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. I'm so deeply sorry. And I'm so deeply sorry to not just the families, but everybody that feels let down, somehow betrayed. Ilang araw matapos ang pagkalunod sa training ng Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, nagsorry si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa kanilang mga pamilya sa video na inupload ng Ateneo de Manila University. Sa isang podcast na ipinost kagabi, ipinaliwanag ni Coach Tab kung bakit kayo lang siya nagsalita kaugnay sa insidente. The university, obviously, when this tragedy happened, the university wanted to handle things from the institutional standpoint. It was more than a request. Their determination was that not just me, but all of us involved should refrain from any public pronouncements. Ginawaan niya nila ang video para kahit paano ay makausap ang pamilya ni Baterbonia at Adili. But I guess, you know, as the head coach of the team, it's kind of incumbent on me to, you know, stand before the families and speak to them. Pero ang paghingi ng tawad ni Coach Tab, hindi tinanggap ng ina ni Baterbonia. Sa isang post, sinabi ni Rovelyn Baterbonia na hindi kayang tapatan ng sorry ang pagkamatay ng anak. Ang gusto raw niya, maipaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Ayon sa mga malalapit sa pamilya Baterbonia, hanggang ngayong araw ay hindi pa rin nakikipag-ugnayan si Coach Baldwin sa mga magulang ni Rene. Ang sabi kasi ni Ma'am, hindi enough yun. Dapat pinakita ko anong nangyari. Yung response daw ng Ateneo, napakakulang. Napakakulang. Yung wala ang nag-inform sa kanya, yung coach pa daw na nasa abroad, hapon na, tapos hindi kumpleto, parang 10 seconds lang. Very sorry, nalunod si Rene. Nitong Webes, iniulat ng The Guidon, ang student publication ng Ateneo, ang panawagan ng mahigit 100 faculty members ng Ateneo para sa transparency at accountability sa insidente mula sa pamunuan ng universidad. Kabilang sa kinwestiyon nila ay kung nasunod ba ang due process ng naturang aktibidad batay sa university regulations, kung naipaalam ba ang aktibidad sa mga magulang at guardian ng mga atleta, at kung may mga inihanda bang safety measures para sa team building. Sa naunang pahayag ng Ateneo, sinabi nitong inatasan na ang isang fact-finding inquiry para imbestigahan ang nangyari. Irerepaso rin daw nila ang mga kumiiral na athletic protocols. Ang NBI na nag-iimbestiga rin, naibigay na raw ang resulta ng autopsy ni Baterbonia sa kanyang pamilya. Yung autopsy po doon kay Rene, yung isang player po, tapos na po at may kopya na po yung pamilya. Bago po nag-holiday, dumating yung resort owner kasama ng kanilang abogado para magbigay po ng pahayag. At meron pa po kami mga ipinapatawag. Hindi pa po tapos, hindi pa po nabubuo yung investigasyon. Pero marami po kasing kailangang tanungin para makumpleto po ang investigasyon. Si Vice President Sara Duterte sinabing nakukulangan sa naging tugon ng Ateneo de Manila University. Pakiramdam ko,
kulang na kulang yung response ng Ateneo sa nangyari, hindi lang kay Rene, no, doon din sa isang foreigner na player din ng Ateneo na namatay. Kagabi, dumalawang bisis sa Buruni Baterbonia sa Ateneo de Davao Senior High School. Pero ayon sa source ng GMA News, hindi pa nagkaroon ng pagkakataong makausap ni VP Sara ang mga magulang ni Rene. Hindi humupa ang mga nakiramay sa ikalawang araw ng public viewing ng mga labi na Baterbonia sa kanyang alma mater. Nakadisplay din ang number 35 jersey sana ni Rene sa Ateneo Blue Eagles sa UAAP. Ang ibang dumalaw na tagahanga at kaibigan ni Rene, gaya ni Gerald, ibinahagi sa GMA News ang pa-surprise birthday party para sa kanyang 18th birthday nitong May 18. Ito na pala ang huling birthday ni Rene. Galing siya sa dorm niya lang, tapos late na siya na nakaabot. Masaya po, smiling. Nakita niya kami, may mga bisita. Hindi pa rin makapaniwala. Sayang talaga, mabait na bata eh. At balik lang tayo, Ivan, sa nangyaring briefing ni Atty. Torion, ang abogado ng pamilya Baterbonia. Kinumpirma rin niya na natanggap na nila ang autopsy report mula sa NBI at meron ding isinasagawang independent forensic evaluation. Hiling ng pamilya na magtalaga ang Ateneo ng isang human face o isang tiyak na taong sasagot sa lahat ng kanilang tanong kaugnay ng nangyari. Hinihiling din nilang hayaan ang mga teammate ni Rene na malayang makapagsalita sa mga investigador at law enforcement offices. Gusto rin ng pamilya ng isang buo at kumpletong ulat sa nangyari at walang kondisyong suporta mula sa Ateneo. At yan muna ang latest mula rito sa Davao City. Balik muna sa iyo, Ivan. Maraming salamat, JP Soriano. Bumunot ng baril at nagbanta pa. Reklamo po ito ng isang TNVS driver sa isang nagpakilalang empleyado ng Napolcom na kanyang nakasagian. Nakatutok si Jomar Apresto. Kawawa po yung pamilya ko. Ayun lang po, sir. Mangiyak-ngiyak ang TNVS driver na si alias Rene habang nasa istasyon ng pulisya sa Mandaluyong City kaninang madaling araw. Ayon sa 42 anyos na biktima, binunutan siya ng baril at pinagbantaan pa ng isang lalaki na nagpakilalang empleyado ng National Police Commission o Napolcom. Ang ugat, simpleng sagian ng sasakyan na nangyari sa northbound lane ng EDSA ADB exit. Sa kwento niya, lilipat sana siya ng linya pero hindi siya napagbigyan ng suspect. Ngayon, nung pagbangga po, nakita ko nagsiselfone po siya habang nagdadrive. Agad naman dumating ang mga tauhan ng MMDA at pinagilid sila sa bahagi ng EDSA na sakop na ng Quezon City. Tapos nung pagbaba po ng sasakyan, biglang bumunot po ng baril. Nasabi po sa tutumba kita dyan. Bakit daw may baril tong suspect? Sabi niya, tiga Napolcom daw po. Sabi ko, hindi naman po gera yung pinunta ko, sir. Nabangga lang po tayo. Na-shock po kasi tapos napatras po ako na natakot po talaga. Kasi first time ko po itong mangyari po sa akin. May baril po talagang dala. Positive po talaga. Napatakbo ang biktima hanggang sa nakahingi siya ng tulong sa mga nakabantay na pulis sa lugar. Hindi mo ako tinutukan, binunutan mo lang ako. Kapal na mukha. Ano yun ng permit to carry yan? Hindi ako papayag. Mayabang masyado. Dinala sa Mandaluyong City Police Station ang 59 anyos na suspect. Nakuha sa kanyang isang 9mm na baril at isang ID mula sa Napolcom. Merong Napolcom na nakasulat pero yung confirmation na antayin pa namin kung talagang empleyado siya. Under verification pa rin yung sa firearm ng ating suspect. Hinihintay din ng pulisya ang resulta ng breathalyzer para malaman kung nakainom ng alak ang suspect. Desidido ang biktima na sampahan ng reklamo ang suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Kinondena ni Napolcom Commissioner Rafael Vicente Calinisan ang nasangkot na tauhan ng Napolcom. Pinaiimbestigahan na niya ang insidente. Tutulong din niya ang Napolcom sa mga isasagawang investigasyon at isasampang reklamo ng mga otoridad. Humingi rin ng paumanhin si Calinisan sa biktimang TNVS driver. Iginit niyang hindi katanggap-tanggap ang inasal ng suspect at hindi raw sumasalamin sa values ng Napolcom. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Kabilang ba kayo sa mga tumaas ang bill sa kuryente nitong tag-init? Naku, ang isang fur parent, biglang naghigpit na matanggap ang kanilang bill pero may umaalba. Papatay na yung aircon, alas 4. Hindi pwede. Init daw. Yan ang fur baby na si Maki na tinahulan ang among si Ella nang sabihing patay na ang aircon para makatipid.
Saktong binibidyohan ng kapatid ni Ella si Maki noong mga oras sa yon at hindi raw nila inakala ang tila nagprotesta ang alaga. Pero si Maki sala sa init, sala sa lamig. Pagkatapos kasi magpalamig sa aircon, ito naman siya tila nagde-defrost sa araw.